mas lumalakas pa. Ngayong hapon, ang Super Typhoon Bavi ay nagpalakas muli. Mula sa 175 kilometro bawat oras ngayong umaga, ang mga hangin nito ay tumaas na sa 205 kilometro bawat oras ngayong hapon, na may mga gust na umabot na sa 250 kilometro bawat oras. Ang 250 kilometro bawat oras na gust ay isang nakakaalarma na numero. Ito ay katumbas ng lakas ng pinakamalakas na bahagi ng mga historic super typhoons na aming naranasan. Ang Bavi ay hindi pa tapos na lumalakas. At ito ay patuloy na gumagalaw patungo sa ating direksyon. Magandang hapon, mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng hapon nitong Sabado, ika-4 ng Hulyo 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming komprehensibong ulat ng isang super typhoon na patuloy na lumalalakas sa malayong Eastern Pacific, kasama ang pangkalahatang weather situation ng ating bansa na nananatiling relatively calm ngayong araw. Simulan natin sa pinaka-urgenteng impormasyon ngayong hapon. Simula alas 3 ng hapon ngayong araw, ang Super Typhoon Bavi, na may international na designation na 2,600 ay tinatantya ng Pag-asa sa 2,845 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas, nakalagay sa 12.5 degrees Hilaga, 150.8 degrees silangan. Ang bagyo ay gumagalaw patungong kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 205 kilometro bawat oras malapit sa sentro at mga gust na umabot sa 250 kilometro bawat oras. Pansinin ang tatlong makabuluhang bagong development mula ngayong umaga. Una, ang Bavi ay nagpalakas muli mula sa 175 patungo sa 205 kilometro bawat oras. Ikalawa, ang mga gust ay tumaas mula sa 240 patungo sa 250 kilometro bawat oras. Ikatlo, ang kilusan ng bagyo ay bumagal mula sa 15 patungo sa 10 kilometro bawat oras. Ang pagbabagal ng kilusan habang patuloy na lumalalakas ay isang klasikong pattern ng isang super typhoon na nag-o-organize at nag-iisip bago gawin ang susunod na hakbang. Ang 205 kilometro bawat oras na pinakamataas na hangin ay naglalagay sa Bavi sa pinakamataas na kategorya ng tropical cyclone intensity. Para sa konteksto, ang lakas na ito ay katumbas ng isang kategory 4 hanggang kategory 5 hurricane sa Atlantic. Ito ay isang napakamapanganib na bagyo na nasa Western Pacific ngayong hapon. Para sa lahat ng Pilipino, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw. Ang Super Typhoon Bavi ay malayo pa sa ating bansa, nasa 2,845 kilometro pa lamang sa silangan ng Eastern Visayas. Sa kasalukuyan, ito ay hindi pa isang agarang banta para sa ating arkipelago. Ngunit ang lakas nito, ang direksyon ng paggalaw nito, at ang bilis ng intensification nito ay mga impormasyon na dapat nating bantayan ng maingat sa mga darating na araw. Ang ating mga meteorolohista ay patuloy na nag-aanalisa ng lahat ng available na forecast models para matukoy ang eksaktong track at potensyal na epekto ng Super Typhoon Bavi sa ating bansa. Ang anumang makabuluhang pagbabago sa assessment ay agad na ibabahagi sa lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang domestic weather situation ng ating bansa ngayong hapon. Ang easterlies o silangang hangin ay patuloy na nakakaapekto sa eastern sections ng Luzon at Visayas ngayong hapon, katulad ng ngayong umaga. Ang ating bansa ay kasalukuyang nakakaranas ng relative na calm na kondisyon, malayo ang kaibahan sa mapanghamon na weather period ng mga nakaraang linggo. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong hapon. Para sa Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, at Dinagat Islands. Ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms dahil sa easterlies. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa lahat ng mga residente ng Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, at Dinagat Islands, manatiling mapagmatsyag para sa posibilidad ng biglaang malakas na ulan ngayong hapon at gabi. Lalo na sa mga lugar na malapit sa mga ilog at bundok. Ang isolated na thunderstorms ay maaaring maging biglaan at malakas sa ilang partikular na lugar. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa,
ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa Metro Manila, ang relative na calm na kondisyon ngayong hapon ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga residente na mag-update ng kanilang mga preparedness plans, lalo na para sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi sa mga darating na araw. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong hapon, para sa eastern section ng Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa silangan patungo sa Hilagaang Silangan, na may coastal waters na slight hanggang moderate at umabot sa 0. 6 hanggang 1.5 metro. Para sa natitirang Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Hilagaang Silangan patungo sa Silangan, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Para sa Visayas at eastern section ng Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Hilagaang Silangan patungo sa Hilagang Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Para sa natitirang Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Timog Kanluran patungo sa Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Pansinin ang bahagyang pagbaba ng coastal waters sa eastern section ng Luzon mula sa 1.8 metro ngayong umaga patungo sa 1.5 metro ngayong hapon. Ito ay nagpapakita ng bahagyang pagpapabuti ng kondisyon ng karagatan sa eastern seaboards ng Luzon ngayong hapon. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa, ang pangkalahatang kondisyon ng karagatan ngayong hapon ay manageable sa karamihan ng mga lugar. Ngunit ang regular na pagsuri ng mga weather updates ay napakahalaga ngayong hapon at sa mga darating na araw, lalo na habang ang Super Typhoon Bavi ay patuloy na sinusubaybayan sa malayong silangan ng ating bansa. Para sa temperatura at halumigmig ngayong hapon, ang pinakamababang temperatura ay 26.4 degrees Celsius na naitala ngayong alas 5 ng umaga, at ang pinakamataas ay 33.6 degrees Celsius na naitala ngayong alas 11 ng umaga. Ang pinakamababang relative humidity ay 56% ngayong alas 11 ng umaga, at ang pinakamataas ay 71% ngayong alas 5 ng umaga. Ang temperatura ay nananatiling moderate at comfortable sa maraming bahagi ng ating bansa ngayong hapon. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila bukas, ang araw ay sisikat ng alas 5:32 at lulubob ng alas 6:30 minuto. Ang buwan ay sisikat ng alas 10:15 ng gabi bukas. Ang buwan ay patuloy na humihina mula sa full moon ng nakaraang linggo. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong hapon at ang mas malawak na weather context. Ang Super Typhoon Bavi ay patuloy na lumalalakas ngayong hapon. Ngayon ay may 205 kilometro bawat oras na pinakamataas na hangin at 250 kilometro bawat oras na gusts. Ito ay isa sa mga pinakamalakas na bagyo sa Western Pacific ngayong taon. Ngunit ito ay malayo pa sa ating bansa at ang ating domestic weather situation ay nananatiling relatively calm ngayong hapon. Ang kasalukuyang aktibong typhoon season ng 2026 ay nagpapatuloy ng pagiging isa sa mga pinaka-notable na seasons sa kasaysayan ng Western Pacific. Mula sa simula ng taon, ang ating mga meteorolohista ay nagtatrabaho ng walang pagod para masigurado na ang bawat Pilipino ay may akses sa pinakatumpak at pinakanapapanahong impormasyon ng panahon. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong bansa, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw. Ang relative na calm na panahon ngayong araw ay isang pagkakataon para mag-update ng inyong preparedness plans at mag-replenish ng mga emergency supplies. Patuloy na bantayan ang mga opisyal na advisory ng PAGASA tungkol sa Super Typhoon Bavi. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay may access sa pinakabagong impormasyon tungkol sa lahat ng weather developments. Para sa lahat ng Pilipino sa buong bansa, ang mensahe ngayong hapon ay simple. Ang Bavi ay malayo pa ngunit ito ay lumalalakas at lumalalapit. Ang ating bansa ay kailangang manatiling alerto sa mga darating na araw. Handa na kayo? Suriin ang inyong mga emergency kits. Alamin ang inyong evacuation routes. At regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng PAGASA. Ang susunod na weather update ay ilalabas bukas ng alas 4 ng umaga. Patuloy kaming magsusubaybay sa Super Typhoon Bavi at sa lahat ng weather developments sa ating rehiyon
at agad naming ibabahagi ang lahat ng bagong impormasyon sa inyo. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed, mga kababayan. Ang Super Typhoon Bavi ay lumalalakas. Ito ay gumagalaw patungo sa ating direksyon. At ang ating bansa ay kailangang manatiling alerto. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang hapon at maingat sa lahat.